ang bisita sa gabi. Tahimik ang baryo. Madaling araw na at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Sa isang lumang kubo, isang dalaga ang nag-iisa. Nakahiga sa papag, pilit pinipikit ang kanyang mga mata. Biglang may marahang pagkaluskos sa labas. Parang may naglalakad sa tuyong damo. Dalaga, mahinang bulong sa sarili. Baka pusa lang. Ngunit maya-maya, may marahang pagkatok sa pinto. 3 beses, mabagal at mabigat. Tok, tok, tok. Posyo na tinig. Malamig at pabulong. Iha, pagbuksan mo ako. Nagugutom ako. Napapitlag ang dalaga. Sino ang papadpad sa ganitong oras? Dahan-dahan siyang bumangon. Nanginginig ang kamay habang papalapit sa pinto. Isinilip niya ang mata sa siwang. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, may isang matandang babae. Payat ito, nakabalot sa lumang saya, ngunit may kakaiba sa kanya. Ang kanyang anino sa lupa. May mahahabang sungay. Nanlaki ang mata ng dalaga. Umatras siya, tinakpan ng bibig para hindi mapasigaw. Bosyo na tinig. Mas malakas na ngayon, may halong gutom at gigil. Amoy sariwa ka. Pagbuksan mo ako. Biglang kumalabog ang pinto. Lumakas ang pagkatok. Parang may matutulis na kuko na kumakalmot sa kahoy. Sa takot, agad siyang nagdasal. Pumikit ng mariin at tinakpan ang kanyang tenga. Ilang saglit pa, tumigil ang ingay. Tahimik na ulit ang paligid. Dahan-dahang dumilat ang dalaga. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Wala na ang matanda. Pero sa lupa, naiwan ang marka ng matatalim na kuko at 2 malalaking bakas ng paa, parang sa isang hayop. Simula noon, walang sino man ang nagbubukas ng pinto tuwing hating gabi, kahit pa sino ang kumatok.